sambahin ang Panginoon. God's miraculous way in Daniel's life. Alam naman natin ang buhay ni Daniel. Daniel not only survived but was found to be without injury sa lion's den. Amen? Kwento na ng mga bata yan Kinukwento pa ng matatanda, pati ng paulit-ulit ang church. No? Daniel stated, an angel of God came and shut the mouth of the lions. So, binusala ng anghel. Totoong may angels. Totoong may mga anghel kayo. Maniwala kayo sa akin. Once na nakakilala ka sa Panginoon, babantayan ka na ng anghel na itatalaga sa iyo ng Diyos. Kaya anumang bagamat matigas ang ulo mo, eto, naranasan nyo to, matigas ang ulo nyo, dapat mamamatay na kayo sa time na yon, nabangga kayo, nabundol kayo, sumemplang kayo sa mga sasakyan ninyo, pero buhay pa rin kayo. Why? Because of the angels of the Lord na itinalaga sa inyo, because of the salvation upon you, nung tinanggap nyo ang Panginoong Hesukristo. Nung nagkasakit ka, hindi mo na makaya, because of the angels of God na laging nakabantay sa iyo, nakikita ng Diyos, dahil ikaw ay anak niya, at ang Espiritu ng Diyos ang tatak mo, kaya gumaling ka. Amen? So, nandyan lang ang Diyos. Nandyan lang po ang Lord sa tabi natin. Huwag po kayong mabahala. Kung totoo ka sa Panginoon, tinanggap mo siya sa puso mo, nandyan lang ang Diyos sa buhay natin. Hindi po siya nagkukulang. No? Biro mo yun, yung anghel bumaba sa lupa, kakainin na lang si Daniel, biglang binusalan pa yung walang nangyari kay Daniel. No? Let us read Daniel 6:1-5. Basahin natin. Ang sabi diyan, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga relihiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari, at isa rito si Daniel. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng rehiyon, no? Dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang wag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya, maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. So, ibig sabihin, humanap ng maibubutas kay Daniel dahil si Daniel ay naging paborito ng hari. Dahil kay Yahweh o dahil sa Diyos. Alam niyo po ba, nung nalaman yon ni Daniel na pinagbabantaan siya ng 3 mga kasama niya, no? Daniel prayed 3 times a day. Hindi siya naglubay. Nanalangin siya 3 beses isang araw. Do you imagine that? 3 beses isang araw ang dapat ugaliin nating mga Kristiyano sa pananalangin. Hindi 1 beses lang. No? Makaraos ka lang sa panalangin, tama na, thank you Lord. Thank you Lord. Puro thank you Lord. Hindi ka man lang umusal ng papuri sa Panginoon. No? In verse 13, sinumbong si Daniel. No? Nung binutasan siya ng mga kasama niya na naiinggit sa kanya, isinumbong si Daniel sa verse 13 kay Haring Dario. In verse 14, ano lang to, summary na lang, no? Nabalisa si Haring Dario. Kasi bakit nabalisa yung hari? Kasi nga, mahal niya si Daniel. No? Hindi naman ay ganun si Haring Dario. Ibig sabihin, si paborito ng hari si Daniel kasi matapat sa tungkulin. Kapag matapat ka sa tungkulin, talaga nagiging paborito ka. Amen? Pero, syempre,
hindi mawawala yung manunulsol. No? In verse 15, sinulsulan ng hari para hulihin si Daniel dahil sa kautusan. Nakita nila, nagpe-pray yung si Daniel. Ang kautusan, no, wag sasamba sa ibang Diyos maliban doon sa Diyos, maliban doon sa mahal na hari. So, do you imagine that? Kaya nung lumulod si Daniel, silip ng silip yung kanyang mga kalaban at iyon ang sinumbong nila. Kaya napilitan itong hari, sa verse 16, iniutos ng hari na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. In verse 18, di nakatulog ang hari sa kabalisaan dahil sa nangyari kay Daniel. Summary po ito, no po? Nung nangyari na po yun, mga magulong kapatid, eto na ang nangyari dahil sa pagkabalisa ng hari, pinuntahan niya si Daniel. In verse 19:24, let us read. Ang sabi dito, kinabukasan maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Malungkot, ano? Sabi, siyempre, malungkot, idadramatize natin. Paano yung malungkot? Basahin nga natin na malungkot to. 1, 2, 3, go. Paano malungkot? Daniel. Di ba? Malungkot eh. Di ba? Hindi. Daniel. Di ba? Malungkot. 5, 6, 7, 8. Yung! Yan ang mga ano eh. Kasi ang Bible, talagang very dramatic ang dating nito eh. Daniel. Sabi ito, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Malungkot. 5, 6, 7, 8. Ang lungkot talaga, no? Pwede na kayo. May audition tayo mamaya, ha? Siguro gaganapan natin to, ha? Pipili tayo ng hari, ha? Na sa anniversary. Okay. Tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Ng Diyos na buhay, hindi ako pwede. Iniligtas ka ba ng mga leon niya sa mga leon? Tanong niya, sumagot si Daniel. Malakas na si Daniel. Ayaw niya malungkot ang hari. Paano ang ganyan? Yun. Mabuhay. Ako naman sasagot, di ba? Okay. Mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin. Sapagkat ba't lumungkot na naman tayo? Masaya. Yung mahal na hari, nandun sa taas. Mataas yung kulungan, no? Nandoon. Kaya dapat sumisigaw yung si Daniel. Tama? Ulitin natin kay Daniel. Si Daniel. Daniel. Ano tayo eh? Okay. Sumagot si Daniel. Diretso. Galing. Palapahan natin ang Lord sa buhay nyo. Ganon. Di ba? So, ganon ang mga dramatize. Yung kapag ka pasigaw. Pag palungkot. Ang mahal na hari, anong sabi ng mahal na hari? Daniel. Anong sabi ni Daniel? Uyo. Hallelujah. Punta na tayo dito. Nagising na kayo, di ba? Gising na. Okay. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos sa iyaw si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maihaw na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Do you imagine that? No? Ano pa? Meron pa? Ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila na halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Do you imagine that? 1 buwan hindi kumakain ang leon. 1 buwan hindi ka pakainin.
eh di gutom na gutom ka, di ba? Ang tingin mo sa kasama mo, fried chicken. Di ba? Kung minsan naliliyo tayo pag sa sobrang gutom. Tama ba? Sino nakaranas na nun? Yung naliliyo sa gutom. Yung nanlalabo yung paningin. Di ba? Yung tingin mo sa mantika, tubig. Di ba? Lahat tingin mo, fried chicken. Mga magulang kapatid, ang galing ng istorya nito. No? Si Daniel, inihulog sa leon dahil tapat sa Diyos, nagtiwala sa Diyos, ni galos wala siya at iningatan siya ng Diyos. Pero yung mga kalaban niya, yung mga masasama, no? Inulog ng mahal na hari, hindi pa sumasayad. Nadamay pa yung mga anak nila. Ang panahon noon, kasi damay lahat eh. Magkasala ang tatay, damay lahat. Magkasala sa isang pamilya, damay lahat. Do you imagine? Parang panahon natin ngayon. Tama ba? Kapag sa isang pamilya, nagluko yung isang bahagi ng pamilya, o yung anak mo, no? Naging basagulero, naging adik. So, sasabihin na, kayong lahat, mga adik yan, yung pamilyang yan. Kasi yan ang tinuro nung tatay siguro. Mga walang breeding. Di ba? Ayan yung mga damay lahat. Sa panahon nila Daniel, pagka nagkasala ka, dapat patayin lahat. Bakit ganon? Do you have any idea? Bakit ganon? Kasi, lalaki pa yung batang iyon, ganon din. Kung ano ang dugo, di ba? Siya ang bunga. Ganon yun. Kaya dapat patayin. So, nakakalungkot, di ba? Pinapatay noon. Ngayon, what is the lesson? What is the point about this? No? Number 1, if you follow God, accusation against you will be proven false. Kung patuloy kang susunod sa Diyos, magiging tapat sa Diyos, anumang accusation sa iyo, no? Masusumpungan na ito ay mali. Amen. Marami sa buhay natin hindi natutuwa sa mga ginagawa natin. Amen? Hindi lahat nagagalak na tayo ay nakakilala sa Panginoon. Hindi lahat yan. Marami dyan, minsan, ang mga humahanap pa ng butas para tayo mawala sa Panginoon ay walang iba kundi ang nasa loob pa ng tahanan natin. Minsan kapatid natin na hindi nakakilala sa Panginoon, minsan magulang, minsan na kamag-anak, minsan lahat, o lalo tigit, minsan kaibigan mo. Hindi sila nagagalak na ikaw ay born again. At wala silang pakialam doon sa tinatawag na kaligtasan. People find fault of others rather than their faults. Ayan ang katotohanan. No? Mas madaling humanap ng mali ng iba kaysa sa sarili nating kamalian. Tama ba? Totoo ba yun? Mas madaling tingnan ang puwing ng kapatid, ng kapwa mo, kaysa sa puwing mo Hindi ka aamin na ikaw ay mali. Hindi ka aamin na ganyan ka. Aamin ka ba na ganyan na yung ilong mo? Hindi. Magagalit ka. Di ba? Kasi, because the truth will set you free. Ayaw kong lumaya sa katotohanan. When you are living your faith in God the right way, God will protect you. Katulad na nangyari kay Daniel. Nabubuhay siya sa pananampalataya sa Diyos, sa tamang pananampalataya, sa tamang daan ng Diyos, kaya proteksyonan siya ng Diyos. At kung tayo man, mga Kristiyano, na nabubuhay talaga, no, sa tamang pananampalataya, na ang Panginoong Kristo ang ating kaligtasan, Jesus will protect us. Tandaan po natin yan. And let us see, if you continue to follow God as Daniel did, whatever accusation against you will be proven false. So do not fear on them, instead fear God. Huwag kayong matakot sa mga taong mapanira sa inyo. Basta magpatuloy lang kayong lumakad sa Panginoon. Dahil darating ang araw, makikita nila na mali sila at kayo ang tama. Amen? Mapalad ang tao na nagpapatuloy sa Panginoon, humahanap sa kalooban ng Diyos. Hayaan nyo lang ang mga taong nagsasabi-sabi sa inyo
nagsasabi ng pawang mga kasinungalingan. Dahil lang sabi doon, ipanalangin nyo sila. Mapalad kayo kapag kayo iniyuyurakan, ang sabi ng Matthew 5 verse 9 to 10. Mapalad kayo na kapag kayo pinag-uusig ng dahil sa akin, pinagwiwikaan ng mga pawang kasinungalingan dahil tatanggap kayo ng gantimpala. Sino yung nagre-react agad kapag merong nalalaman sa kanyang sarili na minarites siya ng kanyang mga kapitbahay? Sino yung nagwawala sa inyo dyan? Meron ba? Sabi ko na mababait ang Holy Trinity Covenant Church. Walang nagre-react, walang nagagalit kapag niyuyurakan ng mga kapitbahay. Ang babait ninyo. Diyan ako saludo sa inyo. Pero hindi ko mga ganun yung, parang may humaharang. Anyway, number 2, the story of Daniel, the lesson behind this. No matter what happened, never give up on God. Ano mang mga challenges, pagsubok sa buhay ninyo, huwag kayong susuko. Huwag niyong i-give up ang Diyos. Daniel continue worshiping God, even the danger of the degree, went out, or that only the king could be worshipped in the court. Kahit na may batas yan, kahit na pinapatupad yan, pagdating sa pag-worship sa Lord, do not be compromised. Huwag kayong makompromise. Never give up. No matter what happen, anuman ang mangyari. Huwag niyong i-give up si God. Huwag niyong i-give up si Jesus na nakilala niyo na siya ay Diyos, anak ng Diyos, kaligtasan ng sanlibutan, at wala ng kaligtasan maliban kay Heso Kristo. Amen! Huwag niyo i-give up yan. Yung paniniwala niyo na He is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Jesus Christ. Only Jesus Christ. Don't deny Jesus Christ. Si Daniel, hindi niya i-deny ang pananampalataya niya sa Diyos. Instead, Daniel pray 3 times a day. Continue to trust God in faith. You should pray kapag nalalaman na ninyo yung mga ganong bagay. Just pray. Hard pray. 3 times a day. Manalangin ka na lang. Kapag meron kang nababalitaan na hindi maganda na nangyayari sa daigdig, sa bansa mo, o kahit na saan, you should pray 3 times. Si Daniel lumuhod. 1 beses. Nagtrabaho. Pumunta uli sa bahay. Lumuhod. Umalis na naman. Sumunod na naman. Sa gabi. Lumuhod na naman. 3 times a day. Kapag nagigipit ka sa mga suliranin mo sa buhay, hindi ka na makalaya sa bisyo mong kinakasadlakan, hindi ka na makabalik sa anumang bahagi ng paglilingkod mo sa Lord, you should pray 3 times a day, and God will protect you and guide you. Ang Diyos ang magbabalik sa'yo. Hindi si pastor, hindi yung katabi mo, hindi magulang mo, hindi na kahit sino ang asawa mo, ang magbabalik sa'yo ay walang iba kundi ang Panginoon, dahil nakikita ka niya na masidhi ang iyong panalangin na mapaglingkuran siya. Daniel pray. He never give up on God no matter what happened. Don't give up no matter what happened sa mga challenges ng buhay. Don't give up. Kayong mag-asawa, I encourage each and every one of you, magtulungan kayo. Kayanin yung pareho. Dahil yan ang sinumpaan ninyo, for better or worse, till death do us part. Tataguyod natin ang ating anak hanggang siya makatapos ang pag-aaral. Kahit na magdildil tayo ng asin, itataguyod ko ang aking anak. Sige, Erap, magtrabaho ka na. Sige, Ling, kaya mo yan. Mamasada ka. Sabi mo sa asawa mong babae, mamasada ka. Ako ang maglalaba.
Nabaliktad yata yun. No matter what happened, couples, don't give up. Ayan na yung binigay sa inyong partner ni Lord. Huwag na kayong magtalo. Huwag na kayong mag-away-away pa. Don't give up. Harapin nyo na yan. Never give up. Trust in God. Magkahawak kamay kayo na nagtitiwala sa Diyos. Amen? Palakpakan kaya natin ang Lord. Number 3. Alam niyo po ba, itong number 3, prayer are effective when the situation is not well. Napaka-epektibo ng panalangin kapag masalimuot ang sitwasyon. Napaka-epektibo ng panalangin kapag ikaw ay humaharap sa isang sitwasyon na hindi mo na kayang harapin. Napaka-epektibo ng panalangin, mga magulang kapatid. Daniel 6 verse 10, anong sabi dyan? Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya't nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Do you imagine that? Napaka-epektibo ng panalangin ni Daniel. Dahil nung time na yon, alam niya na pinagbabantaan na siya. Alam niya na merong mga masasamang balak sa kanya itong mga kasamahan niya. Kaya dito makikita rin natin ang isang situation, huwag kang basta magtitiwala sa iyong mga kasama. Amen? Para lang politika yan eh. Sila, di ba? Magkaibigan ngayon. Susunod, pag nabago yung partido, magkalaban na. Magulo. Saan ang patungo ang sanlibutang ito, ang bansang ito? Diba? Sana gumising na ang mga Pilipino. Kaso, dahil sa pera, nagiging mangmang ang bawat isa. Do you imagine? Psalms 34 verse 19, kung gaano kabisa ang panalangin, ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Ang gandang verse ito. Amen? May kinakaharap kang suliranin, ano problema mo ngayon? Tanong mo nga sa katabi mo, kapatid, ano problema mo ngayon? No? Kung ikaw ay matuwid, the righteous person may have many troubles. Totoo ito eh. No? Kahit na righteous person ka, hindi ka exempted sa troubles. Ano yung troubles mo? Dami, di ba? Unang troubles ay pira. Sasabihin nyo na naman sa akin. Ba't yung pirang yan? No? Lagi na lang troubles. Pag walang pira, hindi makangiti ang tao. Amen? Tingnan ko nga yung ngiti ninyo. Titingnan ko kung sino yung maraming pera. Yung maganda ang ngiti, maraming pera. Yan, ayun, nasa likod, magaganda ang ngiti, maraming pira, no? Isaiah 41 verse 10, prayer are effective when the situation is not well. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Si Daniel hindi natakot. Daniel, hinuhuli ka namin. Gobernador Daniel, hinuhuli ka namin. Dahil sa hindi mo pagtupad sa kautusan ng hari. Sabi nung mga anyap, iyaano ko lang, dadramatize ko lang, i-action ko lang. O di nawala na yung sa atin, tinik sa buhay natin.
O, di ba? Samantalang si Daniel nakangiti pa. Saan po tayo pupunta? Sa kulungan po ba ng mga leon? Tara na po. Nakahanda na po ako. No? Nakaganon pa si Daniel. Tara, tara. Nahuhuli yung kawal. Kaya nagtataka siguro yung mga kawal, ba't tuwan-tuwa pa si Daniel? Papalapa na siya sa leon. Samantala yung hari, ang lungkot-lungkot na. Siya, natutuwa pa at nagpupuri sa Panginoon. No? Because, nag-pray na siya. Alam niyang tutulungan na siya ng Diyos eh. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa Isaias, tutulungan kita at ililigtas. Dahil si Daniel may tiwala sa Diyos, alam niya ililigtas siya ng Diyos. Amen? In any situation, in any troubles, maging ang situation na hindi maganda, umasa ka, ang Diyos kasama mo, tutulungan ka. Amen? Yan ang Panginoon. Yan ang Diyos na kilala natin. And number 4, the story of Daniel sa lesson, only the impossible can happen with God. Tanging sa Diyos lang, mga magulong kapatid. Sa Diyos lang, merong imposible. Amen? Lahat ng bagay sa Diyos ay posible. Wala sa Kanyang imposible. Your difficult situation, only the solution comes from God. Problems of this country, mga magulong kapatid, impossible na maayos ang problema ng bansang ito. Mag-observe kayo, may pag-aayos ba? Wala na. Lahat ng uupo, mako-compromise. Kahit nasabihin pa maka-Diyos ka dyan ay, mako-compromise at mako-compromise ka. Dahil sa dami ng mga taong hindi kumikilala talaga sa Diyos at hindi na humaharap sa matuwid. Amen? Mag-obserba kayo mga tao, kahit na hindi na lahat, kayo na lang ng under the Holy Trinity Covenant Church, maging matalino na tayo. Amen? Maging matalino na po kayo. Lalo tigit sa pagpili ng boto. Kumakain naman po kayo eh. Amen? Hindi naman kayo pinababayaan ng Diyos. Hayaan nyo silang tumupad ng tungkulin nila. Kung mali sila, ang Diyos ang paparusa sa kanila. Pero do not compromise anyone to the politics. Why? Ang kailangan nyo ang Diyos, hindi sila. Dahil mismong sila, ang ating mga buwis, ang nagpapakain sa kanila. Pero ano na po nangyayari? But do not hate the government. Magpasakop sa gobyerno. Kung mali man, ang Diyos ang bahala sa kanila. Pero tandaan nyo, kung imposible man na maayos nating lahat ng mga tao ang problema ng bansa, sa Diyos, walang imposible. Siya ang mag-aayos nito. Just pray! Just pray! Ang katungkulan nating mga Kristiyano ay panalangin ng bansang ito. Problems of this country, impossible na maayos na talaga. But only the impossible can happen with God. Nothing is difficult from God. Naniniwala po ba kayo doon? Walang imposible sa Diyos. Nothing is too hard from Him. Walang mahirap na bagay sa Diyos. Maging yung sa buhay ninyo, maging yung pangarap ninyo, walang mahirap para sa Diyos. Kaya niyang ibigay sa inyo anuman ang gusto at hilingin ninyo. Pangako ng Diyos yan eh. Ang kulang lang sa inyo, sa ating lahat, ay ang pagtitiwala ng lubos sa Diyos. Ang pagtitiwala ay hindi bukang bibig lang. Ang pananampalataya ay hindi bukang bibig lang. Dapat yan ang gagaling sa puso. Kung talagang totoo kayo sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Jeremiah 32 verse 27. Anong sabi diyan? Ako, si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Take note. Ang Diyos na itinuturo ko sa inyo, Diyos ng lahat ng tao. Hindi lang Diyos ng Holy Trinity. Hindi lang Diyos ng GIL. Hindi lang Diyos ng mga inaangkin nilang sila lang ang tama. No? Sabi niya, Diyos siya
ng lahat ng tao. Diyos siya ng mabuti, Diyos siya ng masama, Diyos siya ng lahat. Amen? Anong sabi diyan? Walang bagay na mahirap para sa akin. Behold, I am the Lord of all mankind. Is anything too hard for me? Ako tanong ko sa inyo, may mahirap bang bagay sa Diyos? Sa buhay mo, tanungin mo ang sarili mo, may mahirap bang bagay para hindi ko makamit ang pangarap ko? May mahirap bang bagay para sa Diyos na pinagkakatiwalaan ko? Wala. Yan ang itanim natin sa isip natin. Lahat ng bagay ay madali para sa Diyos. Do you imagine yung paglikha ng Diyos sa tao? Tingnan nyo. Tingnan nyo ang mukha ninyo sa salamin. Perfecto, di ba? Tama ba? May mata, may ilong sa pagitan, may bibig, may tenga. Mukhang tao, di ba? Kung yung ilong mo kaya ay ilagay sa kilikili, ito ang mata, walang ilong, nandito. Yung bibig, nasan? Sa tiyan. Ano kaya itsura mo? Dumrawing nga kayo ng tao na ganon. No? Aamoy ka, naaamoy mo lagi kilikili mo. Di ba? Sinabi ko na sa inyo yan eh. Ang hirap ng ganon. Because God is perfect, ginawa niya tayong perfect talaga ang pagkakalikha sa atin. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung perfect ang mukha. Ay, Pastor, may konti lang na ano dito, yung lubog. Huwag mo nang pansinin yun. Ang sinasabi ko, yung perfection ng Lord, yung may ilong siya, nakakahinga siya, no? Yung may mata siya, nakakakita siya, may bibig siya, nakakapagsalita siya. Di ba? Perfect pa rin yan. Yun nga lang, yung pinaglagyan, yung inner, yun ang hindi naging perfecto. Kasi may kanya-kanya tayong emosyon. Walang mahirap na bagay sa Diyos. And number 5, last but not the least, sa katuruan ni Daniel, your faithfulness in God brings miracles to others. Alam niyo po ba to? Tingnan natin, basahin natin yung 25-28 ng Daniel. Pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig, isinaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ng kanyang kapangyarihan. Siya ay sumaklolo at nagliligtas, sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Your faithfulness in God brings miracles to others. Si Daniel, sa katapatan niya sa Diyos, nakita ng mahal na hari, na-amaze ang mahal na hari sa Diyos ni Daniel. Iniutos pa ni Daniel sa kanyang mga nasasakupan sa buong daigdig na sumamba o igalang, irespeto ang Diyos ni Daniel. At itinestimony pa niya na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ni Daniel ay makapangyarihan, siya ay nagliligtas at ang kanyang kaharian magpakailanman. Kinasiya ng Espiritu ng Diyos yung mahal na hari, idiniklara niya na ang Diyos ay makapangyarihan at magpakailanman. Mawawala ang lahat dito sa sanlibutan, maging tayo sa sanlibutan, mawawala ang kalawakan, pero ang Diyos na makapangyarihan mananatili magpakailanman. Yan ang Diyos na sinasambahan mo.
Kaya kung ikaw ay magtitiwala, kung ikaw ay magiging tapat, ipapakita mo ito sa maraming mga tao. Alam nyo, mga magulang kapatid, no? Maraming makakilala sa Diyos na ikaw ay nagbago na. Amen? Maraming ma-amaze. Sino tong saan kaya sumasamba to? Sino tong Diyos na sinasambahan nitong teacher na to? Bakit nagbago siya? No? Ang bait niya kahit na inuusig natin dito sa school. Pero ang bait pa rin niya sa atin. Binibigyan niya tayo ng mga sandwiches. Do you imagine that? Nakikita sa sarili mo ang Diyos mo. Amen? Nakikita na bumabait ka. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag kang mahiya, natitigan siya. Mabait na ba yan? Parang hindi ka makatingin sa katabi mo dahil baka makita ka rin niya. Bumait na ba yan? Bumait na ba sa nanay yan? Bumait na ba sa tatay niya yan? O sa asawa niya yan? Alam nyo, couples, ibalik nyo yung kabaitan nyo sa asawa nyo. Asikasuhin nyo ang asawa nyo, babae, ikaw lalaki, lagi ka dapat magdala ng pasalubong. Isikreto mo sa anak mo, bigyan mo yung asawa mo ng pasalubong. Amen? Para naman, alam nyo, kikiligin niya mga asawa nyo. Yan lang kailangan yan eh. Gaganon niya, no? Chocolate. Magsusulok yan, magtatago sa mga anak, kakain. Oh, bigay ng tatay mo to. Do you imagine that? Ibalik nyo yung sweetness. Malalaki na yung mga anak nyo, couples. Diyan tumitibay ang pagmamahalan. Amen? Na ang Diyos ang nakikita sa inyong buhay. In 2 Corinthians 5:17, ang sabi diyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kapag naging tapat ka sa Diyos, makikita ng marami na ikaw ay nagbago, ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, wala na ang dati mong pagkatao, ikaw ay bago na. Sino nakaranas ng pagbabago nung nakilala niya ang Diyos? Dapat habang tumatagal, lalo mo nararamdaman na nagbabago ka. Habang tumatagal, lalo mong nararamdaman yung init at alab ng pagsamba mo sa Panginoon. At huwag kang maglulubay na manalangin, sumamba sa Panginoon, magbasa ng Biblia, umaten ng kanyang mga gawain. Huwag kang maglulubay dahil yan ang magiging sandata mo katulad ni Daniel para iligtas ka sa maraming leon sa kapaligiran mo. Amen? Naniniwala ba kayo maraming leon? Ang daming leon yan, umaatungal. Gusto kang lapain, pero dahil matibay ang pananampalataya mo sa Diyos, wala silang magawa. Binubusalan sila ng anghel ng Diyos. Mga magulang kapatid, miraculous way in Daniel's life, there's a miraculous way in God's sa buhay mo. Merong milagro, miracle sa buhay mo. At ang milagrong iyon, katulad ng sinabi ko sa inyo, walang iba kung hindi. Biro mo yung pusa nag-amen. Amen ng amen. Man, man, sabi niya. Di ba? Do you imagine? Alam nyo, may mga pamamaraan ang Diyos sa pagpupuri, ang mga hayop sa pagpupuri nila sa Diyos. Kaya mga magulang kapatid, kung gusto niyo makaharanas ng miraculous way sa Lord, maging tapat po tayo sa pagtitiwala natin sa Panginoon. May the good Lord bless us at iligtas kayong lahat sa lahat ng mga leon at panganib ng buhay. Let us all rise. Thank you, Jesus.